Nagsimula ang lahat nang si Andrew Parker Bowles, dating asawa ni Reyna Camilla, ay biglaang humiling ng isang pribadong pagpupulong kay Prinsesa Anne. Ayon kay Andrew, palihim umanong nagtayo si Camilla ng isang malawak na network ng mga kumpanya sa likod ng maraming transaksyong may kaugnayan sa maharlikang pamilya sa nakalipas na 2 taon. Iginiit niya na malalaking halaga ng pera ang dumaan sa ilang patong ng mga tagapamagitan. At may isang taong masigasig na binubura ang bawat bakas nito. Sa simula, nais ni Prinsesa Anne na balewalain ang lahat bilang mapait at desperadong paratang lamang. Ngunit habang lalo siyang nagsisiyasat, mas marami siyang natuklasang detalyeng mahirap ipaliwanag. Ang mga dokumentong sa unang tingin ay tila karaniwan ay hindi nagtutugma kapag sinuring mabuti. Ang maliliit na tanong ay unti-unting naging mas malaking lihim kaysa sa kanyang inaasahan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimulang magtanong si Anne sa sarili. Posible bang totoo ang sinabi ni Andrew? At kung totoo nga, ano ang dapat niyang gawin upang maprotektahan ang maharlikang pamilya mula sa kapahamakan? Eksaktong 1 linggo ang nakalipas. Sa isang malamig na hapon na may karaniwang ambon sa London, biglaang nagpakita si Andrew Parker Bowles sa palasyo kung saan nagtatrabaho si Prinsesa Anne nang walang anumang appointment o babala. Tahimik siyang nagpadala ng liham na humihiling ng isang agarang pagpupulong. Tinanggap siya ni Prinsesa Anne sa isang pribadong silid-pulong. Mabigat at seryoso ang kapaligiran. Si Anne ay kilala bilang isang matatag at prangkang babae, praktikal sa kilos at bihirang magpadala sa emosyon. Umupo siya ng tuwid, matalim ang tingin habang pinagmamasdan ang lalaking nasa kanyang harapan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Andrew. Huminga siya ng malalim at bakas sa kanyang tinig ang tensyon. Anne, alam kong magugulat ka rito, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Si Camilla, pinagtaksilan niya tayong lahat. Sa nakalipas na 2 taon, palihim siyang nagtayo ng sarili niyang network ng mga kumpanya gamit ang koneksyon sa palasyo upang makakuha ng ilegal na benepisyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Anne at mahigpit niyang hinawakan ang patungan ng kanyang upuan. Ang mga salita ni Andrew ay parang bombang dahan-dahang sumabog. Alam niyang hindi lubos na mapagkakatiwalaan si Camilla, ngunit napakaseryoso ng paratang na ito. Nagpatuloy si Andrew, nanginginig ang tinig sa halong galit at pagkadesperado. Maingat niyang inilihis ang malalaking halaga ng pera mula sa mga pondong pangkawanggawa at mga proyektong pangmaharlika, gamit ang mga hindi kilalang kumpanyang tagapamagitan. Lahat ay maingat na itinago sa likod ng isang mukhang legal na sistema. May ebidensya ako, kahit papaano, ang mga nakuha kong patunay. Nanatiling kalmado ang boses ni Anne, ngunit sa loob niya ay naramdaman niya ang matinding pagkabalisa. Diretso niyang tinanong, "Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, matapos ang napakaraming taon ng pananahimik?" Ibinaba ni Andrew ang kanyang ulo. Mahigpit niyang pinag-krus ang kanyang mga kamay hanggang pumuti ang kanyang mga buko. Halata sa kanyang muka ang pagod at kahihiyan. Mapait siyang umamin. Nasa binggit ng pagkalugi ang kumpanya ko. Nabigo ng husto ang malalaking puhunan ko sa real estate at stock market. Halos nawala na ang lahat ng ari-arian ko at nalulunod ako sa utang. Hindi ako narito para maghiganti kay Camilla. Narito ako dahil kailangan ko ang tulong mo. Kapag kumalat ang impormasyong ito, hindi lang ako ang mawawasak. Malubharing masisira ang imahe ng buong maharlikang pamilya. Hindi patatawarin ng publiko ang ganitong iskandalo. Lalong bumigat ang hangin sa silid. Matagal na nanahimik si Anne, nakatingin sa bintana kung saan patuloy ang pagbuhos ng ulan.
Naalala niya ang magugulong taon ng pamilya, ang mga panahong unti-unting pumasok si Camila at naging sentro ng atensyon. Kailanman ay hindi niya lubos na pinagtiwalaan ang babae. Ngunit hindi niya inakalang aabot sa ganitong antas ang lahat. Naramdaman niya sa mga salita ni Andrew ang halong katapatan at pagkalkula, kaya lalo siyang naging maingat. Sa mababa ngunit matatag na tinig, sumagot si Anne. Nauunawaan ko ang sinabi mo, Andrew. Ngunit wala akong ipinapangako. Ako mismo ang magsisiyasat ng mabuti. Kapag malinaw na ang ebidensya, saka ako magpapasya sa susunod na hakbang. Hindi maaring hayaan ng maharlikang pamilya na sirain ng ganitong bagay ang lahat ng matagal naming pinangangalagaan. Itinaas ni Andrew ang kanyang ulo, may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango siya bilang pasasalamat. Bahagyang nanginginig ang tinig. Umaasa lang ako nakikilos ka bago mahuli ang lahat. Napakatuso ni Camila. Naghanda siya para sa bawat posibleng mangyari. Nagtapos ang pagpupulong sa mabigat na katahimikan. Umalis si Andrew, napagod ang tindig, bagsak ang mga balikat, na para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Naiwan si Anne na mag-isang nakaupo. Hawak pa rin ang mga notang mabilis niyang naisulat. Hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Andrew, ang lalaking minsang naging bahagi ng romantikong trahedya ng maharlikang pamilya. Ngunit ang mga detalyeng ibinigay nito ay masyadong tiyak at mapanganib upang baliwalain. Ito ang simula ng isang lihim na investigasyon. Isang tahimik ngunit dramatikong paghaharap sa pagitan ng mga taong minsang itinuring na pamilya. Matapos umalis ni Andrew Parker Bowles sa palasyo, hindi mapakali si Prinsesa Anne. Patuloy ang malakas na ulan sa labas ng bintana, ngunit mas magulo pa kaysa sa madilim na kalangitan ang kanyang isipan. Paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang ulo ang mga paratang ni Andrew. Si Anne ay isang praktikal na babae at bihirang magpadala sa emosyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng malalim na pangamba. Hindi niya ito maaaring baliwalain, hindi lamang bilang kapatid, kundi bilang miyembro ng maharlikang pamilyang laging inuuna ang dangal at karangalan. Nang gabing iyon, tahimik siyang bumalik sa kanyang pribadong opisina. Isinara niya ang pinto, pinatay ang kanyang telepono, at sinimulang busisiin ang mga financial report na dati ay mabilis lamang niyang nasilip. Sa una, tila normal ang lahat. Ang malamig na mga numero ay tumutukoy sa pondong pangkawanggawa, gastusin sa mga kaganapan, at suporta para sa mga proyektong pangkomunidad. Ngunit habang mas malalim siyang naghuhukay, mas marami siyang napapansing hindi maipaliwanag na irregularidad. Hindi ito maaaring nagkataon lamang, bulong ni Anne habang matalim na sinusuri ang bawat linya. Natuklasan niya ang maraming malalaking gastusin mula sa mga organisasyong may kaugnayan sa palasyo na dumaan sa mga kumpanyang tagapamagitan na lubos na hindi pamilyar. Ang mga pangalang tulad ng Horizon Partners at Royal Legacy Holdings ay wala sa anumang opisyal na listahan ng mga partner. Wala silang malinaw na koneksyon sa mga kilalang supplier. At kulang din sila sa malinaw na tala ng operasyon. Mahigpit na hinawakan ni Anne ang mga dokumento habang unti-unting gumagapang ang galit sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga proyektong pangkawanggawa na ipinagmamalaki ng maharlikang pamilya. Suporta sa mga kanayunan, pangangalaga sa pamana, at pondo para sa mga veterano. Ngunit, tila may bahagi ng pera na naglaho. Isang alokasyong nagkakahalaga
ng 1.2 milyong libra para sa isang proyektong pang-edukasyon ang dumaan sa 3 patong ng kumpanyang tagapamagitan sa loob lamang ng 1 buwan. Ang maliliit na palatandaan ay unti-unting bumuo ng mas malinaw na larawan. Tinawagan ni Anne ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang assistant. Mababa ngunit may awtoridad ang kanyang tinig. Dalhin mo sa akin ang lahat ng financial report sa nakalipas na 2 taon na may kaugnayan sa mga pondong pinangangasiwaan ni Camila. Huwag mong ipaalam ito kahit kanino. Nang dumating ang mga dokumento, lalo pang nagulat si Anne. Sumusunod sa iisang pattern ang mga transaksyon. Mabilis na lumalabas ang pera sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. At maliit na bahagi lamang ang bumabalik. Hindi siya eksperto sa pananalapi, ngunit sa ilang dekada niyang karanasan sa pamamahala ng mga proyektong pangmaharlika, alam ni Anne na hindi ito simpleng pagkakamaling administratibo. Ang mga ito ay bakas ng sinadyang pagkalkula. Taglay ang matibay na determination, tumayo si Anne. Agad niyang binuo ang isang maliit na grupo ng 3 pinaka-pinagkakatiwalaang tao. Isang retiradong eksperto sa pananalapi na dating nagtrabaho para sa palasyo, isang maingat na royal lawyer, at isang tapat na personal assistant. Sa isang liblib na silid-pulong, tiningnan ni Anne ang bawat isa sa kanila ng diretso sa mata. Kailangan kong magbukas kayo ng isang ganap na lihim na investigasyon. Huwag ninyong ipapaalam ito kahit kanino, maging sa ibang miyembro ng pamilya. Susundan natin ang daloy ng pera, beripikahin ang mga kumpanyang tagapamagitan, at ilalantad ang tunay na papel ni Camila. Kung tama si Andrew, kailangan natin itong mapigilan bago mahuli ang lahat. Tumango ang mga miyembro ng grupo. Walang nangahas magtanong. Naramdaman nila ang bigat ng sitwasyon mula sa tinig at mga mata ng prinsesa. Nagsimula ang lihim na investigasyon ng gabing iyon. Alam ni Anne na puno ng hadlang ang daang tatahakin nila. Hindi madaling kalaban si Camila, ngunit hindi maaaring umatras si Anne. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Isa itong laban upang protektahan ang karangalan at tiwala sa maharlikang pamilya. Isang bagay na inialay niya ang buong buhay upang pangalagaan. Maraming taon na ang nakalipas nang unang pumasok si Camila Parker Bowles sa sentro ng kapangyarihan ng palasyo. Dala niya ang isang malalim at paulit-ulit na pribadong takot. Alam niya kung gaano karupok ang kanyang posisyon. Matindi siyang binatikos ng publiko. Maraming mapaghinalang mata sa loob ng maharlikang pamilya at itinuro sa kanya ng mga nakaraang kaguluhan na maaaring dumating ang araw na itulak siya palayo at mawala sa kanya ang lahat. Unti-unting lumaki ang pangambang iyon at naging puwersang nagtulak sa mga kilos ni Camila. Upang protektahan ang sarili, tahimik siyang nagtayo ng sariling hiwalay na network ng mga kumpanya. Hindi niya ginamit ang sariling pangalan. Sa halip, tuso niyang ginamit bilang mga kinatawan ang mga dating bodyguard, mga taong lubos na tapat sa kanya at bihirang mapansin. Ang mga kumpanyang ito ay nakarehistro bilang pribadong negosyo na kumikilos sa larangan ng investment, real estate, at strategic consulting. Naging daanan ang mga ito upang palihim na makapag-ipon ng personal na yaman, gamit ang mga kontrata, sponsorship, at koneksyong may kaugnayan sa maharlikang pamilya. Maingat na idinisenyo ang lahat upang mahirap matuntun. Parang isang insurance policy para sa hindi tiyak na hinaharap. Minsan, sa isang gabi, sinabi ni Camila sa kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang bodyguard, "Hindi ko maaaring hayaang ang kapalaran ang magpasya. Kailangan nating maghanda
Bago gumuho ang lahat, malamig ngunit matatag ang kanyang tinig, nagpapakita ng determinasyong protektahan ang sarili sa anumang halaga. Isang sekretaryong maraming taon nang nagtrabaho para kina Andrew at Camila ang aksidenteng nakaalam sa planong ito. Ang pangalan niya ay Richard, isang tahimik at maingat na lalaki na humahawak ng mga papeles at iskedyul. Habang nag-aayos ng mga dokumento isang gabi, natuklasan ni Richard ang mga confidential file tungkol sa paglilipat ng pagmamay-ari ng mga kumpanya at hindi pangkaraniwang daloy ng pera. Itinago niya ang impormasyong iyon, takot magsalita dahil sa impluwensya ni Camila. Ngunit hindi maaaring manatiling nakabaon ang lihim magpakailanman. Hindi nagtagal, sa isang pribadong working meeting ni na Andrew at Richard tungkol sa ilang lumang usaping pinansyal, aksidenteng nalaman ni Andrew ang tungkol sa pag-iral ng network. Nang hindi sinasadyang mabanggit ni Richard ang isang maliit na detalye tungkol sa mga kumpanyang nagpoprotekta sa interes ng Reyna, agad na nagtanong ng mas malalim si Andrew. Gamit ang kanyang karanasan at matagal ng hinala, mabilis na pinagdugtong-dugtong ni Andrew ang mga piraso ng palaisipan. Naunawaan niya ang lawak ng plano at nakaramdam ng matinding pagtataksil. Hindi napigilan ni Andrew ang kanyang galit. Humiling siya ng isang pribadong pagpupulong kay Camila. Naging tensyonado ang paghaharap nila sa isang liblib na silid. Tiningnan ni Andrew ang dating asawa ng diretso sa mata. Puno ng puot ang kanyang tinig. Camila, ano ang ginawa mo? Nagtayo ka ng isang buong imperyo sa likod ng lahat. Akala mo ba maitatago mo ito sa akin magpakailanman? Umupo ng tuwid si Camila. Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit kumislap ang pagod sa kanyang mga mata. Sumagot siya sa malamig at matigas na tono na, wala kang karapatang makialam sa aking mga gawain. Ganito ko pinoprotektahan ang sarili ko matapos ang lahat ng ipinaranas sa akin ng maharlikang pamilya. Kapag nangahas kang magsalita, babayaran mo iyon ng pinakamahal. Sinubukan siyang takutin ni Andrew, umaasang magagamit ang impormasyon upang makahingi ng malaking halaga ng pera at maisalba ang gumuguhong kalagayan ng kanyang pananalapi. Malinaw niyang sinabi, kung hindi mo ako tutulungan sa pamamagitan ng malaking halaga, ilalantad ko ang lahat. Hindi ka patatawarin ng maharlikang pamilya. Ngunit hindi natinag si Camila. Ngumiti siya ng may paghamak. Sige, subukan mo. Sino sa tingin mo ang maniniwala sa isang bangkaroteng dating asawa? Itigil mo na ang pangangarap, Andrew. Nagtapos ang pagpupulong sa nakakapasong katahimikan. Umalis si Andrew na puno ng sama ng loob at desperasyon. Si Camila naman, bagamat kalmado sa panlabas, ay nakaramdam ng malalim na pagkabalisa. Alam niyang tunay na banta si Andrew. Agad pagkatapos nito, iniutos ni Camila ang mas mahigpit na seguridad sa network ng mga kumpanya, binura ang ilang bakas, at naghanda ng mga contingency plan. Ang takot na mabunyag ang lahat ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang determinasyong protektahan ang kanyang aninong imperyo. Ang mga taon ng pagtatayo ng network na yon ay hindi lamang tungkol sa pera. Bunga iyon ng naipong takot at ambisyong mabuhay sa mapanlinlang na mundo ng maharlikang pamilya. Naniniwala si Camila na ginagawa niya ang kinakailangan, ngunit hindi niya inakalang ang kanyang mga kilos ay magsisindi ng mas malaking krisis. Ang lihim na pilit niyang itinago ay nagsisimula ng tumagas. At si Andrew, bagamat may sariling motibo, ay hindi sinasadyang nakapagsindi ng mitya. Si Richard, ang sekretaryo
ay kalaunay magiging mahalagang saksi. Ngunit sa panahong iyon, pinili pa rin niyang manahimik, naghihintay kung saan iihip ang unos. Patuloy namang pinanatili ni Camilla ang kanyang perpektong imahe sa publiko. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay isang babaeng handang gumamit ng anumang paraan upang mapanatili ang kanyang posisyon. Malinaw na ipinakita ng kwento ni Camilla ang kapangyarihan ng takot at ambisyon. At ngayon, habang sinisimulan ni Anne ang kanyang investigasyon, ang lahat ng patong-patong na pagtatakip ay nasa bingit na ng ganap na pagbagsak. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang lihim na investigasyon ni Prinsesa Anne sa gitna ng matinding tensyon. Ang maliit na grupo ng 3 pinagkakatiwalaang tao na kanyang binuo ay nagsimulang maingat na sundan ang bawat bakas ng pera. Tahimik silang nagtrabaho, karamihan ay sa gabi, upang maiwasan ang mapanuring mga mata sa loob ng palasyo. Nasa gitna si Anne, mahigpit na binabantayan ang bawat hakbang. Sa simula, nakakita sila ng malinaw na mga lead. Ang maraming kumpanyang tagapamagitan na lumitaw ay may iisang pagkakatulad. Ang mga may-ari o kinatawan nito ay mga dating bodyguard ni Camilla. Ang mga taong ito ay naglingkod sa kanya sa loob ng maraming taon, lubos na tapat at bihirang lumitaw sa publiko. Ang mga pondong pangmaharlika ay sistematikong dumadaloy sa pamamagitan ng mga kumpanyang iyon. Mula sa mga grant para sa proyekto, bayad sa mga kaganapan, hanggang sa mga donasyong pangkawanggawa, lahat ay ipinapadaan sa maraming patong ng mga tagapamagitan bago ang bahagi nito ay tuluyang mawala sa mga pribadong account. Sinuri ni Anne ang ulat. Mababa ang kanyang tinig ngunit puno ng galit. Hindi lang nila itinatago ang pera. Bumubuo sila ng isang buong sistema. Malinaw niyang naramdaman ang panganib. Kung tama ang mga paratang ni Andrew, hindi ito isang maliit na pagkakamali lamang, kundi isang maingat na planong ginawa sa loob ng maraming taon. Gayunman, mabilis na umabot sa deadlock ang investigasyon. May ebidensya sa ibabaw, ngunit habang mas malalim silang naguhukay, mas dumarami ang mga hadlang. Maingat na itinago ang mga dokumento. May ilang kumpanyang nakarehistro sa ibang bansa na may hindi kilalang mga may-ari, at ang mga accounting record ay binura o binago. Umiling ang eksperto sa pananalapi ng grupo. Your Highness, napakahusay nilang magtago ng bakas. Sa papel, mukhang legal ang lahat ng transaksyon, pero alam nating may mali. Kinuyom ni Anne ang kanyang mga kamao, nararamdaman ang magkahalong pagkabigo at determinasyon. Hindi niya hahayaang huminto ang investigasyon. Hindi tayo maaaring tumigil. Kailangan nating lumapit ng direkta. Inutusan niya ang pinakamaasahang operative ng grupo, isang dating Royal Security Officer na makipag-ugnayan sa isa sa mga dating bodyguard ni Camilla. Ang pangalan nito ay Edward, ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Camilla sa loob ng network. Maingat na inayos ang pagpupulong sa ilalim ng pagkukunwaring business cooperation. Pumayag si Edward na makipagkita sa isang pribadong opisina sa labas ng London. Dumating ang operative ni Anne na magiliw ang kilos, nagpapanggap na interesado sa isang joint investment project. Sa simula, maingat si Edward, ngunit nakipag-usap pa rin siya. Mahusay niyang iniwasan ang mga tanong tungkol sa mga kumpanyang tagapamagitan. Gusto lang namin ng tapat na kooperasyon, kalmadong sabi ng operative. Ang koneksyon sa palasyo ay maaaring magdala ng malaking benepisyo sa magkabilang panig.
Malamig na ngumiti si Edward at sumagot, "Hindi ako sigurado kung nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Ang mga kumpanyang kinabibilangan ko ay malinaw at legal ang operasyon. Kung may tiyak kayong proposal, ipadala ninyo ito sa email." Walang direktang pag-amin na nakuha sa pag-uusap. Masyadong maingat si Edward at wala siyang nabitawang pagkakamali. Ngunit handa ang operative ni Anne habang nakikipagkamay bilang pagbati at inaayos ang kanyang upuan. Maingat niyang inilagay ang isang napakaliit na recording device sa ilalim ng mesa ng pagpupulong. Ang modernong aparato ay voice-activated at kayang malinaw na maitala ang bawat salitang bibigkasin sa loob ng silid. Nang matapos ang pagpupulong ng walang kasunduan, umalis ang operative na kunwaring dismayado. Ngunit sa loob-loob niya, puno siya ng pag-asa. Agad na natanggap ni Anne ang ulat pagkatapos nito. Umupo siya sa kanyang opisina, pinakinggan ang test recording at tumango ng may kasiyahan. Mabuti, kahit wala pa siyang gaanong sinabi, mayroon na tayong paraan upang magpatuloy. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang grupo sa pagsusuri ng datos. Madalas na nagpupuyat si Anne, paulit-ulit na binabasa ang mga ulat. Hindi siya pinatutulog ng pangamba para sa reputasyon ng maharlikang pamilya. Alam niyang hindi ordinaryong kalaban si Camila. Kapag hindi sila naging maingat, maaaring matuklasan ang investigasyon at salubungin sila ng isang ganting atake. Ngunit sa sandaling iyon, ang recording ang pinakamalaking pag-asa nila. "Magkakaroon tayo ng patunay," matatag na sinabi ni Anne sa sarili. Gaano man kahusay magtago si Camila, hindi mananatiling nakabaon ang katotohanan magpakailanman. Pumasok ang investigasyon sa isang kritikal na yugto. Lahat ng palatandaan ay tumuturo kay Camila. Ngunit kailangan nila ng ebidensyang hindi mapabubulaanan. Nauunawaan ni Anne na kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magpabagsak sa lahat. Patuloy niyang itinulak ang grupo na maging handa sa mas matatapang na hakbang. Unti-unting nabubunyag ang anino ng lihim na network at isang hakbang na lamang ang layo ng kasukdulan. Ngunit nang malaman ni Camila ang tungkol sa pagpupulong na yon, agad siyang nakaramdam ng kilabot sa kanyang buong katawan. Nasa kanyang pribadong opisina, siya sa Clarence House, hawak pa ang kanyang tasa ng chicha sa umaga, nang ibulong ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant ang ulat. Sandaling namutla ang mukha ni Camila, ngunit mabilis na napalitan ng bakal na determinasyon at malamig na katatagan ang takot. Nalaman na ni Anne, sabi ni Camila habang nagngangalit ang mga ngipin. Mababa ngunit mapanganib ang boses. Alam niyang matigas at hindi sumusukong tao ang kanyang hipag. Kapag nagpatuloy ang investigasyon, babagsak ang lahat ng kanyang itinayo sa loob ng maraming taon. Walang pag-aatubili, agad kumilos si Camila. Ipinatawag niya si Edward, ang dating bodyguard at nominal head ng maraming kumpanyang nasa network, para sa isang agarang pagpupulong. Sa liblib na silid, pabalik-balik na naglakad si Camila habang nagbibigay ng matatalim na utos. Burahin ang lahat ng record na maaaring mag-ugnay pabalik sa akin. Ilipat ang pagmamay-ari, baguhin ang mga petsa, sunugin ang lahat ng hindi kailangan. Wala akong tatanggapin na anumang panganib. Tumango si Edward, seryoso ang mukha. Nanatili siyang tapat kay Camila sa maraming krisis, at sa pagkakataong ito ay ganoon pa rin. Opo, maham, aasikasuhin ko ito ngayong gabi. Ngunit hindi huminto si Camila sa pagbubura ng mga bakas. Naghanda siya ng isang tusong kontragalaw. Sa loob ng sumunod na ilang oras,
ipinagawa niya ang mga bagong dokumentong maingat na naglilipat ng buong pamamahala at pagmamay-ari ng network ng mga kumpanya kay Andrew Parker Bowles. Ekspertong pinalsipika ang mga papel kasama ang mga lagda at tatak na mahusay na binago. Si Andrew, ang naghihirap at bangkaroteng dating asawa, ang magiging perpektong utak ng operasyon kapag nabunyag ang lahat. Naglakas loob siyang akusahan ako, sabi ni Camila kay Edward. Puno ng paghamak ang boses at bakas ang kasiyahan sa kanyang plano. Ngayon, siya ang sasalo sa lahat. Madaling paniniwalaan ng publiko na isang baon sa utang na dating asawa ang sumusubok hilahin pababa ang dati niyang kabiyak. Tiningnan ni Edward si Camila na may halong paghanga at pag-aalala. Sa tingin ninyo ba hindi lalaban si Andrew? Malamig na ngumiti si Camila. Walang halaga ang mga salita niya. Nasa atin ang mga dokumento. Iyon ang tunay na ebidensya. Kinahaponan, lihim na nagtungo si Camilla sa pribadong opisina ni Edward upang pag-usapan ang mga detalye. Mabigat ang tensyon sa silid, na tanging isang malamlam na desk lamp lamang ang nagbibigay liwanag. Umupo siya, mababa ngunit mapag-utos ang tinig. Kailangan nating gawing legal ang daloy ng pera ngayon din. I-record ang huling transfer mula sa charity fund bilang suporta sa personal na proyekto ni Andrew. Burahin ang lahat ng lumang transaksyong may kaugnayan sa akin. Maghanda ng defense script. Kapag tinanong, sasabihin nating inisyatiba ito ni Andrew mula pa noong mga nakaraang taon. At wala akong alam tungkol dito. Tumango si Edward. Sinimulan nilang suriin ang bawat hakbang. Malinaw na inilahad ni Camila kung paano ililipat ang responsibilidad, kung paano gagamitin ang mga offshore account upang itago ang pinagmulan ng pera, at kung paano gagawa ng mga pekeng email upang magmukhang si Andrew ang nag-utos ng buong operasyon. Matatag siyang nagsalita. Napakarami ko nang nawala para marating ang posisyong ito. Walang sino man, hindi si Anne, hindi si Charles, ang may karapatang agawin ito sa akin. Sa pagpupulong na tumagal ng mahigit 1 oras, tuloy-tuloy na nagbigay si Camila ng detalyadong mga tagubilin. Ipinapakita ang talino at determinasyon ng isang babaeng handang gawin ang lahat upang manatiling makapangyarihan. Sanay na siyang mabuhay sa gitna ng mga intriga at palihim na plano. Naniniwala si Camila na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Nangako si Edward na matatapos niya ang lahat bago mag-umaga. Habang palabas siya ng opisina, huminga ng malalim si Camila at muling bumalik sa kanyang mga labi ang isang tiwalang ngiti. Akala niya ay tuluyan na niyang napigil ang banta. Pagsisisihan ni Anne ang panggugulo sa akin, bulong niya. Sa kanyang isipan nananatili siyang isang reyna na matatag pa ring nakaupo sa trono, hindi matitinag ng sinuman. Ngunit wala siyang kamalay-malay na sa ilalim ng mesa ng pagpupulong, patuloy pa ring tahimik na umaandar ang recording device na inilagay ng operative ni Anne. Bawat salita, bawat kontraplano, at bawat detalye ay malinaw na naitala. Ang ebidensyang hindi na mapabubulaanan ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang ilantad. Bumalik si Camila na kalmado ang anyo, patuloy na ginagampanan ang kanyang papel sa publiko. Ngunit ang bagyong siya mismo, ang nagsindi, ay naghahandang bumalik sa kanya, mabangis at walang awa. Nang gabing iyon, habang nababalot ng malamig na ulan ang London, mag-isang nakaupo si Prinsesa Anne sa kanyang pribadong opisina. Ang mainit na liwanag ng desk lamp ay tumatama sa kanyang seryosong mukha.
Ikinonekta niya ang kanyang computer sa recording device na inilagay ng operative. Mabigat ang katahimikan sa silid. Tanging ang tunog lamang ng ulan. Sa bintana ang maririnig. Huminga. Malalim si Anne at pinindot ang play. Malinaw at malamig na umalingaw-ngaw ang mga tinig ni na Camila at Edward. Bawat utos na burahin ang mga bakas, bawat planong isisi ang lahat kay Andrew, lahat ay naitala ng walang kulang. Mahigpit na hinawakan ni Anne ang mga patungan ng upuan. Umusbong sa loob niya ang galit at sakit. Hindi lang siya sakim, handa siyang ipagkanulo ang sarili niyang pamilya. Bulong ni Anne, nanginginig ang tinig sa galit. Walang pag-aatubili, agad na nakipag-ugnayan si Anne kay Haring Charles. Sa kalagitnaan ng gabi, humiling siya ng isang agarang pagpupulong. Si Charles, bagamat pagod matapos ang mahabang araw, ay agad na pumayag nang marinig ang mabigat na tono ng kanyang kapatid. Isinaayos ang pribadong paghaharap sa isang maliit na silid sa Buckingham Palace. 3 lamang ang naroon, sina Charles, Anne at Camilla. Pumasok si Camilla, nadala ang karaniwan niyang kalmadong anyo. Ngunit napansin ni Anne ang matinding pag-iingat sa kanyang mga mata. Naupo si Charles sa gitna. Malinaw sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagod. Hindi na nag-aksaya ng salita si Anne. Pinatugtog niya ang recording, hinayaang umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Camilla. Nang matapos ang recording, namutla ng husto si Camilla. Sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang tinig, ngunit halata ang panginginig. Peke ito! Gumagawa lang si Anne ng paraan para siraan ako. Si Andrew ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumayo si Anne, matalim at matatag ang boses. Huwag mo nang itanggi, Camilla. Nasa amin ang buong dokumento ng mga transaksyon, ang testimonya ni Richard, at ngayon, ang recording na ito. Nagtayo ka ng lihim na network ng mga kumpanya upang makinabang mula sa maharlikang pamilya sa nakalipas na 2 taon. Nang matuklasan ka, nagmadali kang isisi ang lahat sa iba gamit ang mga pekeng dokumento. Malinaw na ang lahat. Umiling si Camilla, patuloy pa ring nagtatangkang magtanggol. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Hindi naman talaga ako kailanman tinanggap ng maharlikang pamilya. Kailangan kong paghandaan ang sarili kong kinabukasan. Matagal na nanahimik si Charles. Makikita sa kanyang muka ang matinding sakit. Mahal niya si Camilla, ngunit napakabigat ng ebidensyang nasa harap niya. Tiningnan niya ang kanyang asawa, mababa ang tinig at puno ng pagkadismaya. Camilla, paano mo nagawa ito? Pinagkatiwalaan kita. Sinubukan pang magpaliwanag ni Camilla, ngunit lalo lamang siyang nasabit sa mga kontradiksyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit dumaloy ang pera sa mga kumpanyang konektado sa kanyang mga bodyguard. Hindi rin niya maitatanggi ang laman ng recording. Nagpatuloy si Anne sa paglalahad ng mga ebidensya, paisa-isa at malamig ang paraan, hanggang sa wala nang puwang si Camilla upang baligtarin ang sitwasyon. Lalong naging mabigat ang hangin sa silid. Sa wakas, nagsalita si Charles. Matatag ang kanyang tinig, ngunit puno ng lungkot. Tama na! Puputulin natin ang lahat ng hindi opisyal na suporta para sa pamilya ni Camilla. Agad ding magbubukas ng malawakang internal financial review. Camilla, sasailalim ka sa isang maayos na investigasyon. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ito at sirain pa ang reputasyon ng maharlikang pamilya. Gumuho si Camilla. Namutla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Charles na tila nagmamakaawa, ngunit malungkot lamang itong umiling. Sa sandaling iyon, nabasag ang lahat ng ambisyon at patong-patong
na proteksyong itinayo ni Camila sa loob ng maraming taon. Naharap siya sa panganib na mawala ang lahat: reputasyon, impluwensya, mga nakatagong ari-arian, at ang kanyang posisyon sa tabi ng hari. Nagtapos ang paghaharap sa mabigat na katahimikan. Umalis si Camila na tila tulala. Naiwan si Charles na nakaupo, nakayuko ang ulo sa kanyang mga kamay, habang nakatanaw naman si Anne sa gabi ng London. Mabigat ang puso. Sa wakas, nabunyag na ang anino ng sabwatan. Ngunit ang katotohanan ay nag-iwan ng malalalim na sugat na mahirap hilumin. Muli na namang humarap ang maharlikang pamilya sa isang panloob na krisis. At kapag nalaman ito ng publiko, tiyak na mas malalaking tanong ang ibabato nila tungkol sa tiwala, katapatan, at transparency.